pasukan na naman, di ba? Ang daming mga factors na talagang At pangalawang beses na to, Mars. Yes, pangalawang beses na. Samantala, siyam katao naman po ang patay dahil sa matinding pagbaha at landslide dyan po naman sa may Leyte. Ayon yan sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Kabilang na dyan ang 7 miyembro naman ng pamilya Jordan na natabunan ng gumuhong lupa. Sa Palo, Leyte, halos umapaw po ang Bernard Bridge at rumagasa naman sa ilang eskwelahan doon. Kitang-kita rin ang ilang bahay ay lumubog at halos bubong na lang po ang nakikita. Ayon sa ilang residente, ito na raw ang pinakamalalang pagbaha na kanilang naranasan sa loob ng 30 taon. Nagkaroon din ng landslide sa Nula-Tula, Leyte. Paliwanag naman ng Pag-asa, ang malakas na pag-ulan ay dahil sa hanging amihan na pinalakas pa ng low pressure area na nasa kanlurang bahagi ng Visayas at nakakaapekto rin ang La Nina. Walang bagyo, diba? Wala. Tuloy-tuloy na pag-ulan lang talaga. Samantala, tinaas ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang red tide alert sa Bolinao at Anda sa Pangasinan. Ayon sa BFAR, positibo sa red tide toxin ang mga baybayin ng 2 munisipalidad. Nananatili namang apektado sa shellfish ban sa 3 pang dalampasigan sa Pilipinas. Kaya naman pinayuhan nila ang mga mamimili doon na iwasan muna ang pagbili ng pagkain ng mga shellfish. Pero maaari naman daw kumain ng isda mula sa mga lugar na ito basta siguraduhin sariwa ito. Lininising mabuti at tatanggalin ng hasang at iba pang lamang loob bago ito iluto. Kung makakain ng kontaminadong laman dagat, posibleng makaranas ng ilang sintomas gaya ng pagsusuka, pamamanhid ng mukha, pagkahilo, pananakit ng ulo at paghihina. At kung makaranas ng mga ganitong sintomas, makabubuting dalhin agad sa pinakamalapit na ospital ang biktima. Samantala, pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Isang delivery van ang sumalpok sa isang SUV sa Pasig City. Naging makapigil nga po ang nangyaring pagsagip sa driver ng van na naipit sa lugar. Yan ang Ronda Report ni Dante Perelio. Dante. Yes, Rhea. Pasado 2:00 ng madaling araw kanina nang abutan nating pinagtutulungang iligtas ng mga rescuer ang driver ng isang delivery van na naipit matapos bumangga sa kasalubong nitong SUV. Nangyari ang banggaan, Rhea, sa may Ortigas Extension sa Barangay Rosario, Pasig City. Mag-isa lang ang driver na isinugod sa Rizal Medical Center at hinihinalang may bali sa ibabang bahagi ng katawan. Wala namang malubhang nasaktan, Rhea, sa 6 na sakay ng kabanggaan nito pero nagtamo ng sugat sa braso ang isang babae. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na mabilis ang takbo ng delivery van at hindi napansin ng driver ang ginagawang kalsada kaya nabulaga ito. Kinabig nito ang pakaliwa ang manibela para iwasan ang road sign pero nahagip pa rin niya ito saka bumangga sa isang concrete barrier hanggang tuluyang sumalpok sa kasalubong na SUV. Abangan ang kabuuang detalye nito mamaya sa unang balita. Balik sa iyo, Rhea. Alright, maraming salamat, Dante Perelio. Ronda Report naman tayo mula sa Antipolo. Nagkaroon po ng tensyon sa Antipolo City Jail matapos mauwi sa gulo ang protesta ng mga bilanggo doon. Pinagdadampot ang mga di umano'y nanguna ng noise barrage para dalhin sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig. Nag-ugat umano ang gulo ng reklamo nang magreklamo ang mga preso sa umano'y masamang pamamalakad ng warden na si Superintendent Carol Borinaga. Itinanggi ni Borinaga ang paratang. Dahil din po sa nangyaring gulo, pansamantalang inalis sa kanyang pwesto ang jail warden para sumailalim sa investigasyon. Samantala, update naman po tayo mula naman sa Christchurch sa New Zealand. Pinangalanan na po ang ika-7 Pilipinong nasawi sa nangyaring malakas na lindol doon. Siya po ay si John Christopher Villegas Chua, 24 years old. 4 na Pinoy pa ang nawawala. Ito ay sina Jessie Lloyd Redoble, Ezra May Medalye, Mary Louise Ann Amantillo at Rhea May Sumalpong. Sa pinakahuling tala, umabot na po sa 142 ang nasawi sa lindol sa New Zealand. Samantala, alam niyo po ba na bawal pala magtrabaho ang mga babae sa 10 oras ng gabi o yung mga nasa night shift? Ayon sa Department of Labor and Employment, maituturing na nasa special group of workers sa mga babae dahil sila'y nagbubuntis. At bukod dito, mas perigroso rin daw sa babae ang pagkatrabaho sa gabi. Bagamat may ilang exempted dito, tulad ng mga may trabaho sa vital installations, managerial o di kaya health-related na trabaho, o kung bahagi siya ng pamilyang nagmamay-ari ng isang negosyo. Pero sa kabila nito, marami pa rin mga babae ang nagtatrabaho sa gabi. Kaya po nais ng ilang kongresista na maamyendahan ang batas
Ayon sa House Bill 4276, kailangan bigyan ng pantay na pagkakataon ng mga babae na makapagtrabaho sa gabi. Panukala naman ni Senator Miriam Defensor Santiago, hayaan na lamang ang mga kababaihang makapagtrabaho anumang oras nila gusto. Yung mga nasa call center, Baliktad overnight na kaya araw. yun. Oo. Usually, iba may night differential sila, di ba? Kasi nga, may added risk, kasi you have to stay awake, Yes. di ba? And it only goes to show na marami din tayong mga batas na matagal na siyang batas, pero nakakalimutan lang natin na batas Bawal siya. pala. Bawal pala. As with everything else, di ba, we don't really implement a lot of our laws. Eh. That's why. Nakakalimutan. Nakakalimutan. Or May they just don't mga want to. nagawa akong report on that. Yung mga babae Night na night shift, shift, yes. na konduktora, Yes. yung mga nagtatrabaho sa bar, di ba? At syempre yung may mga reporters, di ba Oo, tayo na that's kababaihan right. na nasa night beat. Kasi sila yung harassable eh. Kung maibang sana ang mundo, lalaki kaya haharasin natin. Hindi, di ba? Sa madaling Actually, araw. yun ang kwento nga nila. Kaya, kumbaga, parang kahit daw medyo natatakot sila, although sanay na sila, no? At ayaw naman nilang sanayan na mawala lang. dun sa ganong klase ng trabaho. Sinasabi nila ang talagang main factor kung bakit umaayaw sila minsan ay yung risk dahil nagko-commute sila. Nandun yung ilang beses na silang na-hold up, yung mga ganyan. Daming lasing at bastos kaya sa daan, di ba? At samantala, inilabas na po ng Korte Suprema listahan ng mga nakapasa sa nakaraang bar exams noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa mahigit 5,000 kumuha ng bar exam, 982 lamang o 20% ang nakapasa. Mismong si Associate Justice Conchita Carpio Morales ang nag-anunsyo ng mga top-notchers. Ang may pinakamataas na puntos, si Cesario Antonio Singson Jr. ng Ateneo de Manila University, nakuha po siya ng 89%. Yan, I'm sure nire-recruit na siya ng mga kumpanya. Top 10, 4 sa kanila nagmula sa Ateneo de Manila, isa sa Ateneo de Davao, 4 naman mula sa University of the Philippines. Top 10 din ang 2 sa estudyante ng Arellano University at mayroong isa mula sa University of San Carlos. Nakatakda naman mag-oath taking ang mga nakapasa sa bar exams sa darating na April 14 sa PICC. Congratulations! Basta 10 yung mga binanggit ko kasi may iba nagdatay sila. Kunwari, 5th place tayo sila, 10th place tayo sila. Pero good. Pero 20%. Congratulations sa Ateneo, ha? 5,900. Sabi nila mas nahirapan daw ngayon dahil dun sa mas maraming multiple choice eh. Hindi masyado na pa-explain. No? Mas mahirap eh, di ba? Mas madali Essay, multiple eh. choice. Sa kaso daw nito, yun ang sinasabi nilang inaalmahan nila yung multiple Yung choice. na tinaasan na yung standards Yes. na dapat ganito ang grade Which mo. is the way it's Kasi supposed to pinag-usapan be. yun dati na Mm, gagawin nilang tataasan. stringent na mas mataas na ngayon ang dapat score na makuha mo. Yeah. Good job, guys. Good job. Pero congrats. Samantala, nag-relax muna ang pound for pound king na si Manny Pacman Pacquiao sa isang coffee shop sa Baguio City po yan. Pero matapos niyang mag-enjoy, sabak muli siya sa ensayo. Bit-bit ang 5-pound weight sa kanyang kamay. Nag-inclined uphill run ang pambansang kamao kung saan malakas ang wind resistance. Malayo-layo na rin po ang kanyang itinatakbo kumpara noong unang linggo ng kanyang practice. Hindi naman nakalusot si Pacquiao sa maraming mga fans na dinumog ang boksingero para makapagpa-picture. Sana when he's training, di ba? Parang hindi masira kasi concentration niya, ha? Wala yun. Sige, subukan yung sabayan. Pag nasabayan mo ko, ang price mo picture. Si Pacman the dog ba yan? Para si Forrest Gump. Yung coffee shop yata na pinunta niya, if I'm not mistaken, alam niyo yun, tumatanggap po ng donations yan para sa mga victims sa tsunami. Sa Cafe by the... hindi. Iba yung nakita ko mga Basta it's a popular coffee shop all over the Philippines na pag nandun kayo, pwede kayo mag-donate and whatever they collect, i-match yun ng company na yun para i-donate yun sa mga victims sa tsunami. So, parang paalala lang lagi na we can also do our part para makatulong. In our own little way. Yes. Uy, dapat lagay ng coffee shop doon, Pacquiao was here. Dapat pinag-donate nila si Pacquiao. Wala. Tingnan natin kung matatap nila. Maganda yun. Oo nga, dodoblehin nila kasi. At balitang sports pa rin tayo, bumalik na po ang National Men's Football Team na ASCAL sa bansa. Bit-bit ang ilang sa mga karanasang hindi malilimutan ng grupo. Isa na rito ang sinuong nilang panganib sa bansang Japan matapos yan iginito ng napakalakas na lindol at tsunami. Pasok rin sa qualifying round ng AFC Challenge ang grupo matapos makakuha ng aggregate score na 3-2 sa pinakuling laban nila ng Mongolia Blue Wolves. Naging hamon pa sa kanila rito ang nanunuot na lamig sa Mongolia na pumalo sa sub-zero na temperatura. Dito rin po natamo ni Phil Young husband ng kanyang injury sa right hamstring. Kampante naman si ASCAL's team manager Dan Palami na kayang-kaya ng mga bagong recruit na makipagtuos sa mga kalaban kung sakaling hindi makapaglaro si Phil.
At least mag-cheer siya sa tabi, di ba? At may mga nag-offer ng masahe daw, kaya... Iba yung sa shoulders, Mara, iba yung sa paa. Oh, iba. Iba pa sa kamay. Pero kahit daw anong parte, kaya daw yan lahat ng mga nag-offer magmasahe. Oo nga eh, apat na ladies, all parts, di ba? Hindi kaya mabugbog naman sa masahe yung tao. Ang dami na Sumakit ng katawan. Ang dami nag-offer. Ba, sabay picture.